Tawag dito. Maganda na rin na nag-resign na si Sara. Alam niyo kung bakit? Kasi lumabas yung PISA results na bago. Feeling ko, isa to sa mga dahilan kung ba't siya nag-resign. Para makaiwas pusoy siya. Lumabas yung PISA results eh. Philippines rank at the bottom of new PISA test on creative thinking. Ayun! Anak-anak, tipaklong talaga, BP Sara. Nakadalawa ka na. Well, yung una, in fairness to Sara, hindi naman yun panahon niya. 2018 pa yun. So, di ba? Pero itong ito bago to eh. 2022 cycle to. 15-year-old students in the Philippines scored 14 points on average in the newly introduced creative thinking assessment of the 2022 cycle of the program for international student assessment, placing the Philippines in the bottom 4 among 64 countries. Imagine. Nakadalawa ka pa. Yung una niya, mga kutsero, sa math, sa STEM subjects, science, technology, engineering, math. Yung una. Duterte legacy yun. Alam niyo kung bakit? Kasi, panahon ng tatay niya yun. Panahon yun ng tatay niya. Pasok na pasok yun sa panahon ng tatay niya, 2018. So, tatamaan pa rin siya doon. At pamilya niya. Ito, 2022. Although, hindi naka-indicate yung date kung kailan. Kung ito ba ay before May 9 or after May 9. Pero, 2022. So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details sa loob ng app. At pwede na kayo magpadala sa GCash sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Gamitin nyo lang ang promo code ko na Coach Jared. And gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Originally scheduled daw siya ng 2021 pero dahil nag-pandemic, na-move siya to 2022. Kailan to? Covered reading, math, science, creative thinking, and financial literacy. Kailan kinuha to? Assumption ko lang to I think it is around August of 2022. August, September, October. Sometime around those dates. Mukhang doon. Mukha lang Mukha lang. So, although walang specific na date. So, kung August, September, October, that's well within the time frame of VP Sara. Pasok na yun sa time frame niya. So, ano sabi? Filipino students' performance placed the Philippines in the same score range as 3 other countries, Albania, Uzbekistan, and Morocco. Wow. The Philippines' mean score of 14 is also well below the OECD average of 33. Wow. Shucks. Parang ayoko maniwala na bobo yung mga estudyante natin, guys. Hintayin natin yung sa 2020 every 3 years daw So 2022, 23, 24. So 2025, abangan natin yung next na PISA na 2025. Yun, pasok na pasok kay Sara yun. Kasi kung August, September, October, kakaupo lang yun nun. Wala pa masyadong reforms yan. Wala yan. Pero kung kung 2025, yun, sure yun. Kung every 3 years. Pero, pasok pa rin to kay Digong. Kay Digong Duterte. Ibig sabihin, Leonor Briones is a failure. Di ba friendship sila ni Digong? But anyway. Bagsak na naman tayo sa PISA. Thank you, BP Sara. Thank you, Leonor Briones. Anyway.
So kanina pinag-usapan natin yung kay tao dito. Yung kay Sarah, yung pagre-resign niya. Ngayon, puntahan naman natin kung ano yung sinabi ng mga kakampi niya. Yan. Ano sabi? VP Duterte's allies voice support after her resignation from cabinet. Wow! Nice! Si Harry Roque, hindi masyado nagla-live si Harry Roque Bakit? Ba't di ka masyado nagla-live, Torny? Naantay ka namin Naantay ka namin, Torny. Bakit tayo mag-live? Live ka! Go! So, Harry Roque said the Uniteam Alliance has formally been dissolved and she has become the leader of the opposition. Uy! May ganun Tapos sabi naman ni Salvador Panelo, Sara Duterte may have resigned from the Marcos cabinet due to the leader's silence in the face of criticisms hurled at her at the height of the confidential funds issue. Okay. Ito yung sabi kasi. Panoorin natin itong video. Ang bagong mukha ng oposisyon. Yan na raw ang inaasang magiging papel ni Vice President Sara Duterte kasunod ng kanyang pagbibitiw sa gabinete. Ayon sa ilang kaalyado ng kanilang pamilya. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. May delikadesa kaya niya ito ginawa. Ganito inilarawan ni... Anong delikadesa? Kung delikadesa, sana noon pa. Delikadesa kayo dyan. Saan sabi niyo? Dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte. Lalo't nakikita ni Panelo na kumukontra na rin si VP Sara sa ilang patakaran ng... Lungkot Hindi ka talaga masaya sa DepEd no? Parang lungkot ni VP Sara dito Administrasyong Marcos. Tingin ni Panelo, sumama ang loob ng bise dahil hindi siya dinepensahan ni PBBM sa isyu ng confidential funds. Maging ang pag-atake ng ilang kongresista kabilang si House Speaker Martin Romualdez. The resignation of VP Inday Sara is or means this is a new political ballgame at marami ang matutuwa sa ginawa niya. Kahit sinong nasa posisyon at ikaw ang Vice Presidente, Cabinet Secretary ka, siyempre naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. Naghahanap ng kalinga? Ano siya, 5 years old? Nakala ko ba, hindi nyo kailangan si PBBM? Pinag-i-resign nyo nga Tapos ngayon, nahanapan nyo ng kalinga? Kay PBBM? Hahanapin niyo siya ng kalinga para kay VP Sara? Kulang pa ba na si PBBM na yung sumalo ng issue ng 125 million confidential funds? Siya na yung sumalo. Kung tutuusin. Anong kalinga hinahanap nyo? Yung issue ba yan ng confidential funds sa hearing? Dahil hindi siya binigyan ng confidential funds? Hindi ba trabaho ni VP Sara na i-defend yung kanyang sariling budget? Alam nga naman pumunta pa si PBBM sa House of Representatives para depensahan yung budget ng Office of the Vice President at DepEd. Come on! Anong kalinga hinahanap mo? Anong kalinga yung gusto nyo? Yung bulungan niya si Martin Romualdez para sabihin na, palampasin mo na yan, ganyan. Yun ba? Ganyan ba yung diskarte nyo nung panahon ni Digonggong? Binubulungan ni Digonggong yung House Speaker para makuha niya yung gusto niya? Kaya pala ganyan ugali nyo. Kala ko ba weak leader si BBBM? Ba't sa kanya kayo humihingi ng kalinga? So, gusto nilang gawin, mga kotsero, gawing si Sara, gawing baby. Tratuhing prinsesa ng Malacanang. Oo. Yun pala ang gusto nyo. Di sana pinatakbo nyo siyang presidente. Kung yun naman pala ang gusto nyo, sana pinatakbo nyo siya ng presidente. Pininit nyo talaga siya.
You should have moved hell or high water para patakbuhin siya bilang presidente. Naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. Siyempre, naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. O ba, ganun ba kainutil si Sara Duterte para maghanap ng kalinga? Diyos ko, ang pangit ng positioning nyo. Ang pangit ng positioning nyo. So kayo, ngayon, gusto nyo, in your effort, na gusto nyo pagmukhaing biktima, si Sara Duterte, hindi pa rin umuobra. So ito na ba yung best effort ng Duterte, ng Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes? DIED? Ito na yon. Best effort na to. Sagad na. Sagad na to. Naghahanap siya ng kalinga. Anak-anak, diba? Kaya siya nag-resign kasi hindi siya inaalagaan. Yun pala yon. So, prinsesa nga. Hindi niya kayang dali ng sarili niya. Prinsesa. 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 Nakaupo siya sa isang madilim na sulok. Pasok eh. Ay, anyway. Diyos ko naman. Huwag nang ganun. Ang pangit ng positioning eh. Ang pangit ng positioning. Kulang sa akalinga. Pinagmukhaan yung inutil si Sara. Para naman kay dati ring presidential spokesperson Harry Roque, ang pagbibitiw ni BP Sara ay pruweba na wala na ang unit team. Dati pa naman. Dati pa. Alam nyo mga Ojero, wala na talagang unit team. Pinaglalaban ko pa yan hanggang hanggang last quarter of 2023. Talagang pinaglalaban ko talaga yan. Oo. Pero nung December 2023, doon na nagputukan lahat ng issue sa SMNI. Tapos actually there was still a point na nung umpisa pinagtanggol ko pa si SMNI kaso nga lang umaabot talaga sa punto na kapag lalabasan na yung mga katotohanan, parang ang hirap na nila ipagtanggol. Di ba? Matagal na walang unit team. Matagal na walang unit team. Simula nung nagsalita si Elder Duterte, si Digonggong, simula nung nagsalita si Digonggong ng Marcos Bangag, wala nang unit team nun. Wala na yun. Wala na. Simula nung nagsalita si Sara Duterte ng masarap ang pulburon nakaka-addict, wala na. Wala nang unit team nun. Wala na. Simula nung inakusahan nyo si Presidente na addict siya, wala na. Simula nung inakusahan nyo ni Baste Duterte na si PBBM ay tamad at dapat na siya mag-resign, wala na yun. Tapos na ang unit team noon pa lang. Ganun, imagine mga kotsero, ganun lang talaga kabait si PBBM na tiniis niya yung 6 na buwan. Ganun lang talaga kabait si Presidente. Na simula January 2024 hanggang June of 2024, tiniis niya yun. Kahit na alam na ni PBBM na yung pamilya ni BP Sara kontra na sa kanya. Anong ginawa ni Presidente? Wala. Hinayaan lang niya. Hindi, Sara is still doing a good job. Hindi siya pwedeng i-impeach. Bakit i-impeach? Alala niyo 'yun? Naalala niyo 'yun? Doon nagsalita si Presidente, doon nagkakaroon ng issue diyan sa lintik na confidential funds na 'yan, tapos yung mga taga lower house ang sabi, i-impeach na si Sara Duterte. Anong sinabi ni PBBM? Ginagawa ni Sara yung trabaho niya, bakit i-impeach? PBBM pala. Ano sinabi ni PBBM kay Sara Duterte? Bakit i-impeach? Ang tigas ng peslax, guys. Para sabihin na hindi inaruga.
Ngayon ko lang naalala eh. Tapos sasabihin ni Sal Panelo, hindi kasi pinagtanggol sa sa pinsan niya eh. Doon pa lang may pagtanggol nang naganap eh. Bakit ko tatanggalin sa pagka-DepEd secretary? She's doing her job. Tanggapin na lang talaga natin mga kutsero na blood is thicker than water. Hindi lang yung nag-a-apply kay Aimee. Kay Senator Aimee, walang ganun. Walang blood is thicker than water. Water is water, blood is blood. O baka kasi di sila magka-blood. Hindi ako naniniwala doon. Anyway, tuloy natin to. Hudyat daw ito na leader na ng oposisyon si VP Sara. Dagdag niya pa, meron na raw tunay na leader ang Pilipinas. Ayon naman kay Senate... Anong leader? Anong tunay na leader? DepEd nga, hindi niya napa-asenso eh. Yan na lang pag-usapan natin, DepEd. DepEd nga eh, wala nangyari. 2 taon. 2 taon, guys. 2 taon. Alam niyo mga kutsero, ito eh, medyo mapapatawad ko pa si VP Sara sa DepEd. Kung at least yung mga cases, yung cases ng overpricing ng camera, laptop, go students, na-resolve niya. Kaso hanggang ngayon, pending pa rin. Pending! May resulta na ba? Wala pa. Huwag tayo umasa. Wala. Anong real leader? Leader nyo sa DDS, kayo. May real leader na kayo ulit. Bakit? Kasi hindi na kaya ni Digonggong eh. And alam natin na hindi rin kaya ni Baste. Hindi rin kaya ni Pulong. Kahit gaano pang build up ang gawin ng maisog kay Baste, hindi mangyayari yun. Hindi pwedeng si Baste ang maging muka ng grupo nyo. Kasi ang karisma napunta kay Sara. Yung ano ni Digong napunta kay Sara. Wala dun sa 2 lalaki. Kaya alam niyo lahat yan. Alam niyo lahat yan na hindi kayang dalhin ng 2 lalaki. Kayo ngayon ang may totoong leader. Kayo may totoong leader. Kayo. Pero hindi bansa. Kayo lang. Mga DDS, meron na kayong leader ulit. Kasi si Digong, malapit-lapit na yan. Isang paa niya, nasa hukay na. Malapit-lapit na yan. Si Baste, hindi kaya. Mahirap ibenta si Baste eh. Si Pulong, hindi rin kaya. Mahirap siya ibenta. Si Sara, madaling ibenta. Kasi very charming si Sara. Pero hanggang doon na lang yun. Charming lang. At least may maganda tayo nasabi kay Sara. Charming siya. At least meron tayong maganda nasabi. Charming si Bibi Sara. Alam nyo guys, you have to admit na lahat tayo nabudol ni Sara. Kaya natin siya binoto. And actually, I think most of us voted for Sara because of PBBM. It's really because of PBBM. Sabi ko nga sa inyo, kung alam ko lang hindi tatakbo si Sara, malamang Ong ako or Soto eh. Either of the two. So, binoto ko lang si Sara because of BBM, not because of her Duterte. Dati, bulag pa ako kay Digong, iniisip ko, siguro okay din si Sara kasi hindi ko pa alam ang kabalbalan ni Digong eh. Okay rin naman si Digong. Siguro okay na rin si Sara. Pero again, naalala ko nga, kapag naalala ko yung time na yun. Tinanong ako ng family members ko kasi nakakasama daw ako sa campaign, etc. So, ano daw palagay ko kay Sara? Sabi ko, boto ko sila, Uniteam. Uniteam daw eh. So, binoboto ko lang siya dahil kay Bongbong. Otherwise, baka baka
Yun nga, either Willie Ong or Tito Soto. And even then, baka mag-Tito Soto pa ako kasi between them, si Tito Soto yung matagal na sa politika, alam na yung pasikot-sikot. Pinagsisihan ko si Loren Legarda. Pinagsisihan ko si Robin Padilla. Pinagsisihan ko si Harry Roque. Si Panelo. Pinagsisihan ko silang lahat. Ngayon, pati si Sara, pinagsisisihan ko na rin. Kailangan natin, baka lang. Well, it's life. Tuloy natin. Pilipinas. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, inasahan na niya ang pagbibitiw ng bise simula ng atakihin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Lalo na maging tikom ito sa mga isyu sa West Philippine Sea at Bagong Pilipinas Hymn. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian na chairman ng Basic Education Committee, nang hihinayang siya sa pagbitiw ni BP Sara. Pero nang matanong kung sang-ayon ba siyang wala na talaga ang unity team, sagot ni Gatchalian, I'm part of the unity team kasi 'di ba last 2022 I ran under the unity team ticket. Nag-Gatchalian din ako eh. Hindi pa naman namin napag-uusapan kung as a unity team ano yung direction ng unity team, no? After the election, very loose yung amin pag-uusap. So tingin ko maaga pa para sabihin kung ano yung magiging kalalabasan. Para naman sa Alliance of Concerned Teachers, matagal na dapat nag-resign si BP Sara sa DepEd. Wala naman daw siyang konkretong mga programa para sa mga guro. Wala naman siyang niresolbahan sa issue ng guro at buong sektor. Hindi ko papainggan yan. Katulad ng kakulangan, komunista lang yan. Tutugunan yung kakulangan sa guro. Alam niyo mga kotsero, kahit ang problema kasi sa mga grupo na to, yung tulad yan, Alliance of Concerned Teachers, alam naman natin, kaya lang nila ginagawa yan para i-destabilize ang gobyerno eh. So, parang ang hirap painggan. Pati si Teachers Dignity Coalition, ganun din. Di ba? But anyway. Sa silid-aralan, paano ba makakamit yung nakabubuhay na sahod ng guro? Para naman sa Teachers Dignity Coalition, dapat ang susunod na DepEd Secretary ay hindi na politiko. Dapat din daw may puso ito para sa mga guro. Para naman ma-spare yung DepEd, which is supposedly a politically neutral agency, an educational institution at that, para hindi naman po madrag ito sa politics. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo. Anyway, yan shukran. Shukran. Jufran. Anyway, so yun yung isa pang nag-comment mga kotsero na hindi sinama dito is yung kay Amy Marcos. Kaya nga sinabi ko mga kotsero, minsan blood is thicker than water but sometimes blood is blood and water is water. Minsan di naghahalo eh. So eto, example natin dyan si Amy Marcos. So, sabi, ang aking pagmamahal, pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan ay hindi kailanman magmamaliw. Oh, sarap naman pakinggan. Parang magkapatid kayo Parang kayo magkapatid Ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban dahil iisa lamang ang nais natin magwagi at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas. Wow! Parang kayo magkapatid Buwisit na to. Senator Ivy, kailan ka magsasalita ng ganito para sa kapatid mo? Senator Ivy talaga. Ikaw Senator Ivy, iba ka. You are such. Kailan mo magsasalitaan ng ganito yung kasi yung mga gantong salitaan mga kotsero, usually nakareserba yan para sa pamilya, di ba? Di ba? Ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban dahil iisa lamang ang nais natin. Wow! Wow! O di magsama kayo. Ganyan na lang. Magsama kayo. Magsama kayo. Don't expect na you will still receive the loyalista votes for 2025. Oh, last mo na yan.
Last mo na yan, Senator Amy. I'm not even sure kung boboto ka pa rin ng Ilocos because of this. Baka maghintay ka pa ng mga palipasin mo muna yung isa pang term. Isa o dalawang term. Mag 6 years ka muna. Pababain mo muna yung kapatid mo, tapos saka ka umepal. Bago yun. Maghintay ka na lang ng 2028 pagbaba ng kapatid mo. Kasi mukhang hindi this will not work for you. This term will not work for you. Sabi ko nga sa inyo mga katswere, kapag etong mga DDS lagi silang kontra ng Filipino values eh. Filipino value, family comes first. Pero meron ako nabasa dito kanina. Ito sa Nikkei. Open challenge na raw ito para kay presidente. Open challenge. Sabi ng isang tawag dito. Political scientist, si Clev Arguelles, siya yung may-ari ng WR numero. Survey firm yan eh. She's no longer part of the administration and may now play the role of an opposition and scrutinize government actions and policies. Arguelles argued that this is not a good option for Duterte to quit the vice presidency given her popularity among voters. Our tradition and rules allow a vice president without any cabinet post to pursue an agenda of their own. Yun ang sinabi. Ay isa namang professor sa Lasal, Anthony Lawrence Borja, she can be perceived as going rogue and or abandoning public service itself. Yun ang pangit na perception. Pwedeng traidor at walang pagmamahal sa bansa. Either way, it is a bad gesture for a society that values loyalty to the government, even if it is a form of critical support rather than blind obedience. So, ito yung sinasabi ko mga kotsero na okay lang maging critical sa gobyerno basta loyal ka. Hindi naman kailangan maging traidor. Yun nga yung tinatawag na loyal opposition. Sa loyal opposition. Pwede naman yun eh. Kontra ka, may mga hindi ka agree na policies, may hindi ka agree na whatever. Pero susuporta ka pa rin kasi you're supportive of the government, of the administration. Okay lang naman yun, walang problema dun. Pero, kapag pumosisyon ka na parang katulad ng kay Sara, wala. Hindi ka loyal opposition. Duterte ka na nun. Duterte ka na lang nun. Wala na. And it is a bad gesture. It is a bad gesture. Ang pangit eh. Imagine mga kawajero. Imagine the whole premise of this, ang buong premise nitong movement ng maisog na ginagawa ng Duterte is not for the progress of the Philippines. Hindi para sa Pilipinas yun. Don't be misled. Hindi para sa Pilipinas yung ginagawa nilang yan. Ginagawa lang nila yan para mailagay yung mga sarili nila ulit sa poder. Bakit? Pag natanggal si Bongbong Marcos, andyan si Sara. Siya ang magpipresidente. That's the whole point of this. Ngayon, mga kotsero, ang naging strategy nila sa GMA Playbook, naalala niyo yung GMA Playbook? Ang naging strategy nila doon, ginalit nila ang taong bayan kay Erap Estrada. Pero si GMA tahimik lang. Nasa gilid lang siya. Tahimik lang siya. Wala siyang ginagawa. Hindi siya nagkikriticize. Kung ano yung inappoint sa kanya ni Erap, yun lang ang ginagawa niya. Wala siya masyadong ginagawa. Pero behind the scenes, siya yung gumagalaw. Behind the scenes. Okay. Ngayon it's different. This time, it's different. Iba ngayon. Anong diskarte ngayon? Lumabas si Sara para mag-disturb, pero she's out in the open. Out in the open siya. Ano yung naging strategy niya? Lenny strategy ang ginawa nila. Alam niyo kung bakit? Hindi nag-work yung strategy ni GMA.
Kahit siniraan nila na kung ano-anong chismis, addict, PIDEA leaks, etc., etc., lahat na binato ng hindi kinagat ng taong bayan. So dahil hindi kinagat, ang gagawin nila ngayon, open challenge. Sige. Open challenge. Lenny style naman. Dilawan style. Kasi yung strategy ni Lenny, yun ang gagawin niya, malamang sa malamang. Siya na yung sasama sa mga maisog. Siya na yung magkikriticize sa government. Sasabihin, mali yung diskarte. Expect nyo na mga kotsero. Kung ano yung ginawa ni Lenny nung panahon ni Digong, yun ang gagawin ni Sara. Except, she will do it a bit better because meron na siyang example of how not to do it, which is Lenny Robredo. Naging co-vice chair siya ng ICAD, tapos naging secretary siya ng DSUD. Nag-resign siya sa DSUD, nag-resign din siya sa ICAD. And actually, finire siya sa ICAD. Pero sabi niya forced resignation daw. It's the same thing. Ngayon it's the same thing. Tinanggal siya sa DepEd, nag-resign siya sa DepEd at sa pagiging co-chairman ng NTF-ELCAC. See? Mirror image sila halos. Si Sara may angat buhay. Si Lenny may angat buhay. Si Sara may maisog. Di ba? Ganon. Si Sara, si Lenny nakuuna sa bagyo. Si Sara mauuna sa patay. Oo. Sinabi naman ni kung yun ang sinasabi ni Harry Roque, it is what it is. Kung ano yung ginawa ni Lenny na gagawin ni Sara. So kung ano yung ipinangako ni Sara Duterte nung Uniteam pa, yun ang hindi niya gagawin. Ang ipinangako niya, silang dalawa ni BBM hanggang matapos ang termino nila. Pero ngayon, goodbye to the promise. Budol pa rin ang mga Duterte. Yun mga kotsero, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow din po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in the next live stream! God bless everyone! See you next time! Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?